Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah alamul jin wa syayatin. So dun sa pagpapakupkop kay Allah laban sa Satanas o laban sa sino mang demonyo. Yung sumunod na lugar o panahon na dapat mag-istiada ang tao ay sa pagbabasa ng Quran. Kasi nga ito ay maaring habang nasa sala, nagbabasa ka mula sa pangmemorya o nagbabasa mula sa mushaf, magsasambit muna siya ng istiada. Ngayon sinasabi natin na marapat lamang kasi pautos ang mga dalil sa mga ito. Pautos. Inutusan tayo ni Allah. Pero nga hindi naman ito sa kahulugan na nagkakasala. Yung hindi makapagsambit ng istiada. Iba sa sala, di ba? Sunnah ang istiada. Sunnah rin ang istiada. Hindi ito wajib. Ibawa niyan sa sala, gagawin mo lang yung mga rukun tsaka mga wajibat. Sapat na yun. Tanggap ang iyong salat kumpleto. Inshallah. Singa ta'awuduhina kiraat al-Quran. Pag papakupkop kay Allah, kapag ikaw ay babasa na ng Quran, ibig sabihin bago pa bumasa ng Quran, nga doon suratul Nahl, sinabi ni Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kapag binasaan mo ang Quran, ay magpakupkop ka kay Allah. Kaya marapat na magpakupkop ka kay Allah laban sa Satanas na isinumpa. Innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu. Si Satanas ay walang otoridad laban doon sa mga nanampalataya wa ala rabbihim yatawakkalun at laban doon sa mga nananalig sa kanilang Panginoon. Sa Satanas ang kanyang impluwensya inshallah ay mas kaunti sa mga nanampalataya at sa mga nananalig sa kanilang Panginoon. Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah tungkol dito sa istiada lalong-lalo na bago mag-recite ng Quran. Sabi niya, Innal Qur'ana shifaun lima fis suduri yudhibu lima yulkihi asy-syaitanu fiha min al-wasaisi wasyahawati wal iradatil fasida. Ang Quran daw ay gamot sa anumang nasa puso. At ito'y nag-aalis ng anumang nagmumula kay Satanas na nasa puso. Ibig sabihin, anumang inilalagay ni Satanas sa puso, ang Quran ang nag-aalis nito. Katulad ng mga bulong ni Satanas, mga pagnanasa, at iba't iba pang mga kasalanan. So, ang Quran ay gamot para sa puso. Ito ay gamot para sa puso. Siyempre, bukod pa rito nga, di ba, ang Quran, pagtibay na maaari ring gamitin sa ruqya at maaaring gamitin din na gamot para sa katawan, sakit na nararamdaman ng katawan. Pero dito, since ang tinatalakay dito yung pagpapakopkop kay Allah sa pagbasa ng Quran, so yung puso ang tinutukoy dito na nagiging gamot dito ang pagbasa ng Quran, alhamdulillah. Para maging epektibo ito, magpapakopkop tayo kay Allah laban sa Satanas. Fahuwa dawaun lima amarhu syaitanu fiha. Ang Quran, pagbasa nito, pakikinig dito, pagmumuni-muni dito, pagkakabisado nito, lahat ng gawain na may kinalaman sa Quran ay gamot laban sa anumang iniuutos ni Satanas sa puso. Ito'y panlaban sa anumang iniuutos ni Satanas sa puso. Faamara an yatruda madatudda. So, ang Quran nga ay gamot sa puso laban sa mga anumang inilalagay dito ni Satanas.
Kaya ang tao ay kumbaga marapat lamang na alisin muna niya sa kanyang kumbaga si Allah dito kasi sa aya, yung siga dito, yung syntax o yung siyak. "Faida qara'tal Quran." Kapag ikaw ay nagbasa ng Quran, marapat lamang na ikaw ay magpakupkop sa Satanas na isinumpa. Ang ibig sabihin dito ni Allah, yun nga, kung ang Quran ay gamot, sa para magiging epektibo, mas magiging epektibo ang gamot, ay marapat kang magpakupkop muna kay Allah. Nang sa gayon ay maalis nga ni Satanas sa iyong puso ang anumang kasamaan na inilalagay niya sa iyong puso. So, katulad lamang din ng iba pang gamot, di ba? May mga gamot, may kinokondisyon ng doktor bago mo ito inumin. Sabi ng doktor, halimbawa, inumin ang gamot bago kumain o pagkatapos kumain. O ang gamot hindi pwedeng kasabay ng iba pang gamot at iba pang mga bagay na katulad nito. So ganito ipinaliwanag ni Ibnul Qayyim rahimahullah ang tungkol sa pagpapakupkop kay Allah laban sa Satanas bago bumasa ng Quran. At yun nga, wayakli minhu al-qalb. Nga sa pamagitan nito ay magiging dalisay muna ang puso natin bago tayo ah, magbasa ng Quran. Kumbaga, o sa pamagitan nga ng pagbabasa ng Quran, magiging dalisay ang puso natin. Kaya dapat lang na matiyak natin na nagpapakupkop tayo kay Allah laban sa Satanas. So parang ano yan eh. Niresetahan ka ng gamot laban sa, sabihin natin ano ba, high blood. Ang reseta na yon kasama din dun yung pag-iwas sa mga ipinagbabawal. So hindi pwedeng uminom ka ng gamot laban sa hypertension. Tapos kain ka naman ng kain ng karne. Di ba? So, mababawasan yung pagiging epektibo ng gamot. So, parang ganito yon. Ang pagpapakupkop kay Allah laban sa Satanas ay isang paraan upang matiyak na magiging mas epektibo ang panggagamot na dudulutin ng Quran sa ating mga puso. Inshallah. Liyasadifa adda mahlan khaliyan. So, ito'y ginagawa ng sa gayon yung gamot ay magkakaroon nga ng kumpletong epekto. Inshallah. So, katulad din yung paghahalimbawa natin sa gamot na iniinom ngayon ng tao. Faitamakkanu minhu wa yu'athiru fihi. Nang sa gayon ito ay magiging epektibo. Yung sinasabi, atani hawaha qabla an a'rifal hawa. Fasadafa kalban khaliyan fatamakkana. So, sinabi nga doon sa isang linya ng tula, dumating daw ang pagnanasa bago para man daw malaman ng tao ang pagnanasa. Kaya dahil dito, yung pagnanasa daw ay dumikit na o nag-ugat na sa kanyang puso. Ibig sabihin, kapag nalalaman ng tao kung anong masama, may iwasan niya kung ano ang masama. Kasi kung di niya alam, maaaring tatanggapin niya na lang yun. At yun nga, ito ay didikit na o mag-uugat na sa kanyang puso. So mainam na nalalaman natin na marapat tayo na magpakupkop kay Allah laban kay Satanas sa pagbabasa ng Quran. Faji'a hadad dawa asyafi ilal qalb. Sa pamagitan ng pagpapakupkop kay Allah, ang gamot na ito, ang Quran, ay may epekto sa puso inshallah. Wakad khala min mazahimi wa mudadin lahu fayanja'u fihi. Dahil dito, mawawala yung anumang bagay na nasa puso natin na magiging dahilan na hindi nito tatanggapin ng Quran. At ito ay magtatagumpay inshallah sa pamagitan ng anumang positibong epekto ng Quran sa kanya. So yun ang layunin kung bakit tayo nagpapakupkop kay Allah laban sa Satanas bago tayo magbasa ng Quran. So, ibig sabihin, yung istiada bago yung pagbasa ng Suratul Fatiha kahit sa sala, so mainam na gagawin. Oo, sunna ito, pero yun nga, mainam na gagawin, magiging mas epektibo ang pag-recite
inshallah, kapag sinambit din ang isti'ada. Pangalawa, bakit tayo nagpapahukop kay Allah laban sa Satanas bago tayo mag-recite ng Quran? Annal Qur'ana maddatul huda wal ilmi wal khairi fil qalb. Ang Quran daw, ito yung tagapagdala ng gabay o pinanggagalingan ng gabay, kaalaman at kabutihan sa puso ng nagbabasa nito. Itong nagdadala ng kabutihan. Kama annal ma'a maddatun nabat. Katulad ng kung paano ang tubig daw ay kumbaga pinagkukunan ng sustansya ng halaman. Wasyaitanu narun yuhrikun nabata awalan fa-awalan o awlan fa-awlan. At si Satanas ay nilikha mula sa apoy na sumusunog sa halaman ng unti-unti, ng dahan-dahan. So makaka-epekto si Satanas sa halaman sa ganitong paraan na paisa-isa niyang sinusunog, halimbawa. Kaya sinabi niya, fakullama ahassa binabatil khairi minal kalbi sa'a fi ifsadihi wa ihraqihi. At Satanas daw, tuwinang nakakatagpo siya sa tao, sa puso ng tao ng kabutihan o isang umuusbong na kabutihan, nagsisikap siya na sirain ito at sunugin. Fa'amara an yasta'idha billahi azza wa jalla minhu. Na dahil dito si Allah ay nag-utos sa atin na magpapakupkup tayo sa Kanya. Laban kay Satanas, li'alla yufsida alayhi ma yasulu lahu bil Quran. Nang sa gayon, hindi raw sisirain ni Satanas ang anumang makakamit natin na kabutihan sa pamagitan ng pagbasa ng Quran. Wal farqu bayna hadal wajh wal wajh alladhi qablahu anna al-isti'adata fil wajh al-awwal li ajli husuli faidatil Quran wa fil wajh al-thani li ajli bikaiha wa hifdhiha. Ang pinagkaiba daw ng number 1 tsaka number 2. Diba sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, doon sa number 1, mag-iistiada tayo dahil ang Quran ay gamot. Na ibig niya sabihin dito mag-istiada tayo nang sa gayon ay makinabang tayo sa gamot. Pero yung pangalawa, nag-iistiada tayo nang sa gayon ang epekto ng gamot na ito ay manatili. Upang ang epekto ng gamot na ito ay mananatili. So katulad lamang din sa pag-inom ng tao ng gamot nga sa kanyang sakit. Kung hindi naman niya itinitigil yung mga pinagbabawal sa kanya, iba kanina yung sample nga natin, high blood. Uminom ka nga ng gamot laban sa hypertension, laban sa alta presyon. Kain ka naman ng kain ng karne. O kung may bisyo ka pa, di ba? Inom ka ng inom ng alak. Kain ka ng kain ng pork chop. Hindi ka talaga gagaling. Hindi ka gagaling. So ganito rin, sa kalagayan ng Quran bilang gamot, alhamdulillah. Pangatlo, wa minha annal malaikata tadnu min qari'il Quran. Ang mga anghel daw ay lumalapit sa nagbabasa ng Quran. Lumalapit o bumababa sa nagbabasa ng Quran. Fatastami'u li qira'atihi. At pinakikinggan nila ang kanyang pagbasa. Katulad ng hadith iniulat ni Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, lamma kana yaqra'ah wa ra'a mithla dhillati fiha al-masabih. Nga talakay na natin ito doon sa naunang bahagi ng libro na ito. Ay hindi, doon sa mga anghel pala. Pagtalakay natin tungkol sa mga anghel. Nakita raw siya ng anino. At sa anino na ito ay mayroon daw mga kumbaga liwanag o anino o lilim, ganun, parang payong. Tapos meron daw mga liwanag na nasa loob nito. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala alaihi salatu wassalam tilkal malaikatu. Ang mga yaon ay mga anghel.
Kasi nakita yun ni Usaid habang siya ay nagbabasa ng Quran. Wasyaitanu diddul malak wa aduwuhu. At ang Satanas daw, ang mga demonyo sa pangkalahatan, lahat ng kanyang kampon, ay kalaban ng mga anghel at kabaligtaran ng mga anghel. Kumbaga, kung anong ginagawa ng anghel, kabaligtaran ng gagawin ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Fa'amar al-kari an yatluba min Allah ta'ala muba'adata aduwahu anhu. At sa pamagitan ng istiada, ang nagbabasa daw ng Quran, ay nananalangin na siya ay mailayo laban sa kanyang mga kalaban, yung mga demonyo nga. Hatta yahdurahu khasa malaikatihi. Nang sa gayon ay makakalapit sa kanya ang mga anghel. Kumbaga, wala nang istorbo. Kasi naitaboy na yung mga demonyo sa pamagitan ng istiada. Fahadihi manzilatun la yajtami'u fiha al-malaikatu wasyayatin. Dahil sa pagbabasa ng Quran ay hindi magtitipon ang demonyo at mga anghel. So, tayo ay magpapakupkup kay Allah sa pamagitan ng istiada. Sa pamagitan ng istiada, alhamdulillah. Alam natin na hindi naman nakikinig ng Quran siguro yung Satanas, di ba? Hindi naman siya makikinabang doon. Ayaw nga niya sa Quran eh. Pero ngayon, yung Satanas kasi demonyo. Kaya siya lumalapit kasi di ba may tatanong natin. So hindi raw magtitipon yung mga anghel at demonyo sa pagbasa ng Quran. Paano mangyayaring lalapit yung demonyo sa nagbabasa ng Quran? Hindi naman siya nakikinig doon, di ba? At hindi naman siya nakikinabang. Lalapit pa rin siya. At ito yung dahilan, yung pang-apat. Anna syaitan yajlibu alal kari'i bikhilehi wa rijlihi. Bikhilehi wa rijlihi. O rajulihi. Si Satanas daw, binubulabog niya yung nagbabasa ng Quran. Binubulabog niya, ginugulo niya sa pamagitan ng kanyang mga sundalo na nakasakay sa kabayo at mga naglalakad na sundalo. Hatta yushgilahu anil maksudi bil Quran. Hanggang sa aabalahin niya ang nagbabasa ng Quran patungo sa iba't iba pang mga bagay. Kasi posibleng mangyayari yan eh. Nga, di ba yung Khawarij, inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung pagbasa nila hanggang lalamunan lang, hanggang boses lang, pero hindi na nakakarating sa kanilang mga puso o isip. At ganun din na maaaring mangyari sa tao na hindi nagpapakupkup kay Allah laban sa Satanas. Na maaaring nagbabasa siya ng Quran, oo. Pero yung kanyang puso, yung kanyang isip, nasa aludaid, nagde-deliver ng parcel. Diba? Pwedeng mangyayari yon. Pwedeng mangyayari. Kaya iniisip yung sniper niya, walang arangkada. Pwedeng mangyayari eh. Kasi yung puso naliligaw eh. Kumbaga na maaaring mapupunta sa ibang lugar. Bukod pa dun sa lugar na kung nasaan ka, ang katawan. Kumbaga. Maaaring mangyayari yan eh. Kahit sa sala eh. Kahit sa sala, di ba? Minsan makakalimutan natin yung sala kasi nangyayari talaga ito. At si Satanas, ang pangunahing dahilan na nangyayari ito. Wa huwa tadabburuhu wa tafahumuhu wa ma'rifatu ma arada al-mutakallimu bihi subhana. Yung nga, ginugulo tayo ni Satanas nang sa gayon hindi tayo makapag-focus doon sa anumang ninanais ni Allah na maintindihan natin ang mga kahulugan ng Quran. Binubulabog tayo ni Satanas na dahil dito hindi na tayo makakapagmuni-muni at makakaunawa sa mga salita ni Allah. Dahil dito, inuutos ito ni Allah, alhamdulillah, dahil salita niya yun eh. Salita niya yun. Alam niya kung paano natin higit na mauunawaan ang kanyang salita. Yung sa pamagitan ng pagpapakupkup sa kanya laban sa Satanas. So si Allah nakakaalam. Kasi minsan niisip natin, di ba? Hindi na siguro kailangan pang magpakupkup kay Allah kasi
Quran naman yung binabasa eh. Di ba yung Quran pinagtataboy nga ng Satanas, di ba? O pinagtataboy ng demonyo kapag may sinasapian, babasahin natin Suratul Fatiha. Hindi man siguro lalapit yung demonyo kapag nagbabasa tayo ng Quran. Pero nga maaring yung demonyo kasi hindi naman siya lalapit eh. Pero gagawa siya ng paraan na mabulabog tayo. O hindi tayo nagpakupkup kay Allah laban sa Satanas. Kaya ngayon nagbabasa ka ng Quran. May pinadala sa Satanas sexy. Na may, hindi mo alam ba paano limitaw yun doon. Nagbabasa ka ng Quran sa gitna ng gubat. Tapos may biglang babae dumaan. O, di ba? O, nasa malayo pa. Yung pala demonyo yun. Naganyong babae. O may dadaan bigla, pusa, aso, o ano pa man. O biglang may magiging maingay sa paligid mo, bubulabugin ka ni Satanas. Maraming ibang paraan na mabubulabog tayo ni Satanas. So ito nga yung dahilan. Si Allah ang nakakaalam. Kasi salita niya yun eh. Kapag sinabi niya magpakupkup tayo, magpakupkup tayo. Hindi nga kasi baka minsan iniisip ng tao ganun eh. Hindi na kailangan. Kasi Quran naman eh. Pero nga, kahit Quran, si Allah ang nag-utos, therefore, gawin natin inshallah. Na dahil dito, fayahrisu bijuhdihi ala an yuhawwila bayna qalbihi wa bayna maksudil Quran. Yun nga, si Satanas, yung sa pagkalimot natin na magpakupkup laban sa kanya dahil dito, kumbaga, matutupad niya yung kanyang pinagsusumikapan na mamagitan sa pagitan natin at sa pag-unawa natin sa mga kahulugan ng Quran. Kumbaga, haharangan niya lahat ng mapapakinabangan natin sa Quran. Fala yukmilu intifa al-qari bihi. Dahil dito hindi magiging kompleto ang pakikinabang ng nagbabasa ng Quran. Fa'amara inda syuru'i fil qira'ati an yasta'ida billahi minash shaitanir rajim. Dahil dito nag-utos siya sa Islam, nag-utos siya sa pamagitan ng relihiyon nito na tayo ay magpapakupkup nga kay Allah laban sa Satanas na isinumpa. Alhamdulillah. So ito yung pang-apat. Panlima, sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, annal qari'a yunaji Allah ta'ala bi kalamihi. Si Allah daw ay kinakausap ng nagbabasa ng Quran sa pamagitan ng pagbasa ng Quran. Wallahu ashaddu udunan lil qari'i al-husna sawti bil Qur'ani min sahibihi al-kinatu ila kinatihi. At si Allah daw ay higit na nakikinig sa pagbasa niya kapag ito ay binasa daw sa pinakamainam na paraan. Nang higit pa sa pakikinig ng sino mang tao na nakakarinig ng iyong pagbasa. O nang higit pa sa pakikinig ng tao sa magandang boses o tinig ng kumakanta. So, kumbaga si Allah ay nakatutok talaga sa ating pagbasa. Wasyaytanu innama qira'atuhu asy-syi'ru wal gina. Kumbaga kung ang Quran ay salita ni Allah na pinakikinggan niya at gustong-gusto niya, si Satanas naman ang kanyang pagbasa ay ang mga tula na walang saysay at yung musika. Fa'amara al-qari an yatrudahu bil isti'adati enda munajatillahi ta'ala wastima'i ar-rabbi qira'atihi o qira'atahu. Dahil dito pinag-utusan tayo ni Allah na magpakupkup nga sa kanya. Habang kinakausap natin si Allah sa pamagitan ng pagbasa ng Quran at habang pinakikinggan ni Allah ang ating pagbasa, alhamdulillah. Sumunod, anna Allah subhanahu akbara annahu ma arsala min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna al-kasyaitanu fi amniyatihi. Hindi pinahayag ni Allah sa Quran na tuwinang ang propeta daw o sugo ay pinapadala ni Allah, binubulabog ito ni Satanas. Na kumbaga nagsisingit siya ng mga salita doon sa kanilang pangangaral o doon sa kanilang kahit pagbasa
sa mga tao. Wasalafu kullahum ala annal ma'na at ang salaf daw ay nagkakaisa ng kahulugan doon sa sinabi ni Allah, idatala al-kasyaitanu fi tilawatihi. Nakahulugan nung aya na yon, yung binanggit ni Allah, na si Satanas daw ay nagsisingit ng mga salita sa kanilang pagbasa. Faida kana ma'ar Faida kana hada ma'ar rusuli alaihimus salatu wassalam fa kayfa bigayrihim. Kung nangyayari ito sa mga sugo na pinangangalagaan ni Allah na sila ay maasum, so paano pa yung pangkaraniwang tao? Paano pa tayo, di ba? Na liban pa sa mga sugo. Walihada, yaglidu syaitanu al-kari'ah taratan, na dahil sa katotohanan na ito, yung Satanas ay kumbaga nagagawa niyang madulot na magkamali ang nagbabasa. 'Di ba? Yung napapalitan yung mga salita. Yan parang si Torno, 'di ba? Shaitanir Rahim. So paano magagawa ng matinong tao 'yun? Babasahin mo yung Suratul Takwir, Shaitanir Rahim. 'Di ba? Si Raulo lang ang gagawa nun. Wala talagang pakialam kasi yung pagbabasa niya pakitang tao. Pakitang tao. Wa yukhlitu alayhi al-qira'ah wa yushawishuha alayhi. So ginagawa niyang halo-halo yung pagbabasa niya, ginugulo niya at kumbaga lilituhin niya yung tao. Fayakbitu alayhi lisanihi. Dahil dito, kumbaga mababalubalaktot yung kanyang dila sa pagbabasa. Aw yushawishu alayhi dehnihi wa qalbihi. Dehnahu wa qalbuhu. O bubulabugin din ni Satanas yung kanyang isip at puso. Wa idha hadara indal qiraati lam ya'dam minhu al-qari'u hada o hada wa rubbama jam'aha lahu. So yun nga, maaring malilito yung tao na kapag siya ay magsisimula ng magbasa, mararamdaman niya ang ilan sa mga ito. Di ba, magkakamali siya o merong ibang papasok sa isip niya habang siya ay nagbabasa o maring lahat ito mararamdaman niya sa kanyang pagbasa. Kaya marapat lamang magpakupkup tayo kay Allah. At panghuli ngayong araw inshallah, sa panghuli sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah. Pangpito, anna syaitana ahrasu ma yakunu alal insani endama yahummu bil khair. Si Satanas daw ay nakatutok sa tao tuwing ang tao daw ay gumagawa ng mabuti. Tuwing ang tao ay gumagawa ng mabuti, mas tinututukan siya ni Satanas. Nang sa gayon, hindi niya na mapagpapatuloy yung paggawa ng mabuti o mababawasan yung kabutihan na dinudulot niya, yung ginagawa niya. Aw yadkhulu fihi fahuwa yashtaddu alayhi hinaidhin liyaqta'uhu anhu. Sa mga panahon na gumagawa raw tayo ng mabuti, mas binubulabog tayo ni Satanas. Nang sa gayon, hindi natin ito magagawa kung hindi natin makukumpleto ang pagkakagawa nito, waliyadu billah. Kaya marapat lamang na magpapakupkup tayo kay Allah bago bumasa ng Quran o sa lahat ng panahon nga. Diba? Kaysa sa langa, diba, binubulabog tayo ni Satanas sa pagbasa ng Quran. Paano pa kaysa iba pa mga mabubuting gawain? Nabubulabugin din tayo doon ni Satanas, waliyadu billah. Kaya dapat na magpapakupkup tayo palagi kay Allah laban sa Satanas. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.